Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito dito kay Pi Network. At ayan, nakikita po natin dito na base po rito sa ipinapakita ng Crypto.news, ang kasalukuyang presyo ni Pi Network ay nasa presyong 0.73. Ayan, ngayon ay nagkaroon po kasi ng mga update itong si Pi Network itong mga nakaraan. Una ay meron pong update na tinawag na Horizon Upgrade kung saan ay sinara na ang huling central node bilang hakbang patungo sa kanilang full decentralization. Maliban po dyan ay nakipag-partner din po sila sa Banza para magkaroon po ng fiat on-ramp. Ayan, ibig sabihin ay pwede ka nang bumili ng Pi gamit ang credit card or mga GCash-like methods tulad po ng Apple Pay at saka Google Pay. Pero ito po ang problema. Kahit may ganitong balita ay wala pa rin pong real utility itong si Pi. Wala pa rin po siyang solid app ecosystem. Yung mahigit 100 decentralized apps na kanilang ipinako noong February, hanggang ngayon wala pa ring timeline kung kailan ito ilalabas. Nag-launch din po sila ng tinatawag na Pi Ventures, isang $100 million fund kung saan daw ay gagamitin para suportahan ang ecosystem. May balita rin po tungkol sa isang ownerless Pi Foundation para po sa long-term governance. Pero wala pang malinaw na plano o petsa kung kailan magiging fully usable itong si Pi sa real-world applications. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan tungkol dito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ngayon ay ano nga ba ang sinasabi ng community tungkol dito? Dito po nag-umpisang uminit ang ulo ng maraming mga pioneers. Sa Discord at saka X, yan, yung X ay dating Twitter po yan, makikita natin ang maraming mga reklamo. Marami pong mga nadismaya. Ilan ay sinasabing tila sinasadya raw ang delay para pahabain ang hype at pataasin ang presyo. Ang mas matinda pa rito ay may isang user sa X na kilala bilang Dr. Altcoin na naglabas po ng kanyang blockchain screenshots. Sinasabi niyang may wallet daw na konektado po sa PiCore team na naglipat ng 12 million na Pi coins malapit sa oras ng price peak. Ibig sabihin ay may posibilidad daw na may insider selling. May ilan din na nagsasabi na baka mali lang ang pagkakaintindi sa data at baka normal lang itong migration. Yan, migration wallet. Pero sa totoo lang, kahit hindi pa confirm ang issue, malaki na ang damage sa tiwala ng community. At hindi lamang po yan, maraming reklamo rin tungkol sa delayed KYC process, unfulfilled referral rewards at kakulangan ng access sa wallets sa ilang bansa gaya po ng China. May isa pang user na sinasabing naban siya sa PiChat group dahil lang sa pagtatanong tungkol sa wallet restrictions. Ngayon is tataas pa ba si Pi Network or Picoin sa kabila ng kanyang pagbagsak? Yan, ito po yung tanong ng karamihan. May pag-asa ba talagang tumaas itong si Picoin? Ayon po sa Coin Codex ay may posibilidad daw na umabot sa presyong 0.947 itong si Pi sa loob ng 5 araw or 5 days. Halos 33% increase po yan mula sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Sa loob naman ng isang buwan ay posibleng umakyat siya sa $2.38, isang 235% increase. At sa loob po ng 3 buwan ay possible raw itong umabot sa $2.51 kung saan ay halos 253% na gain. Pero wag muna tayong magbunyi. Ayon din sa kanila, lahat ng ito ay highly speculative lamang. Ibig sabihin ay nakabase lang ito sa technical analysis at hindi pa isinasaalang-alang ang mga kontrobersiya, ang kawalan ng exchange listings at ang mababang adoption rate. Sa mas konserbatibong estimate naman ng digital coin price, posibleng
umabot si Pi sa average price na $1.44, $1.44 ngayong taong 2025. At pagsapit po ng taong 2030 ay baka umabot daw ito sa $3.90. Pero ulit, hindi ito garantisado. Ang pinakamahalaga ay tandaan natin, ang Pi Network ay kulang pa rin sa full trading access. Hanggat hindi pa siya listed sa mga major exchanges at wala pang real utility, hindi pa talaga ito considered as fully launched crypto. Yan, ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Tayong mga Pinoy, lalo na yung mga nagmina, nagmina ng Pi noong simula pa sa mga taong, yan po ay nasa mga taong 2019 hanggang or 2020, at umaasa na darating ang araw na magiging valuable na itong si Pi. Ang balitang ito ay isang paalala sa ating lahat na kahit gaano pa katagal ang paghihintay, kung walang malinaw po na direksyon at saka transparency ang project, madali tayong mawalan ng tiwala. Yung iba po sa atin, umaasa na ito ang token na magpapabago ng buhay natin. Pero sa ngayon ay tila hindi pa ito ang tamang panahon. Ang epekto sa atin ay meron pong dalawang epekto ito para sa atin. Una, napapa-question po tayo kung worth it ba ang ilang taong paghihintay. Pangalawa ay natututo tayong mas maging maingat sa mga long-term crypto projects na walang malinaw na roadmap at hindi po bukas sa community. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay may potential pa rin naman po itong si Pi Network. Pero potential lang at hindi po sapat ang potential kung walang execution. Yan, ang dami ng ipinangako ng Pi Core team, yan, open network, 100 dApps, transparency at saka decentralization. Pero hanggang ngayon, parang paulit-ulit lang silang nagbibigay ng bagong announcements para i-extend ang hype habang walang konkretong resulta. Kung gusto talaga nilang bumalik ang tiwala ng community, kailangan po nilang maglabas ng malinaw na timeline. Kailan ba talaga magiging usable si Pi? Kailan magiging listed sa mga exchanges? At kailan ba talaga natin makikitang may tunay na gamit ang Pi token? Hanggat wala po tayong kasagutan sa mga tanong na yan, dapat ay mag-ingat. Never invest more than you can afford to lose, lalo na sa mga project na puro hype pa lang at kulang po sa resulta. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.